Magandang araw mga ka-Feed Pro! Ngayong episode, tatalakayin natin kung paano makapagpalaki ng quality broiler. Tamang pagpapalaki, mas malusog, mas mabigat, at mas mataas ang kita. Simulan natin sa mga basics. Ano ba ang broiler? At bakit ito ang top choice ng maraming manok growers? 4 na taon, 7 buwan na po akong nag-alaga ng 45 days. Pumasok ako sa pag-alaga ng 45 days kasi yan lang ang negosyo dito na walang yan humahawak. Sabi ko sigurado patok to kasi wala akong karibal. Diyan ako nag-umpisa ako ng 300, tapos medyo magandang kita 800. Doon na hanggang sa nag-grow ako ng 1 grow 3.5, success yan. Tapos sumubok ako 5,000, success pa rin. Ang unang linggo ay kritikal. Dito natin binubuo ang pundasyon ng healthy broiler. Yung brewing system, yan ay sa paghahanda sa unang stage ng sisiw. Bago dumating, ihahanda mo yung ilaw ng halos 2 oras pagpainit. Tapos ilalagay mo sila sa brooder area. Di mainit na. Pag uminom sila ng tubig, mababasa yan sila lahat. Di pag nagkumpulan yan, pag pinabayaan mo, mamamatay yan. Kaya kung magsasalang ka ng hapon, hanggang umaga hindi ka pwede matulog. Paanuhin mo yan sila, bubugawin. Na hindi sila pumisto ng isang area lang. Pag ikot ka ng ikot. Kung mas maganda yung, kung may sounds, speaker na maliit, lagyan mo siya ng speaker. O kaya kahit yung parang lata para nabubulabog lagi. Pero after 1 day pwede na yan, iwanan mo. Kasi once magkamali ka sa pag-brooder, tapos na yan. Sa brooder pa lang, pag nakita mo nga sumablay na, wala na yan. Tabla, talo na ang laban yan. Para maging quality ang broiler, dapat walang sakit. Sa akin, katulad dito, binabalot ko yan. Balot na balot, may ceiling yan. Kailangan kahit kunting hangin, walang pumasok. Saka muna yan, pag mga 7 days, saka muna yan, unti-unti dito, buksan mo kunti lang, papasok ng hangin, tapos sara ulit. Pag bagong dating yan, linalagyan ko yan ng jar o kaya karton. Mga 3 days, linalagyan ko. Pag okay na, pag alam ko na yung malakas na sila, tawag ito, mabasa yung mga pinaka-flooring nila, hindi ko na linalagyan yan. Tapos, importante ang baba, hindi pa rin papasukan ng hangin. Sa paglagay ko ng ipa sa brooder area, 3 days before pagsalang ko ng sisiw, dinidisinfect ko na yan. Tapos kinukulob ko na di napasukan ng mga yung lang dyan, daga o anong hayop. Tapos pag malapit na yung sisiw ko dumating, pasisingawin ko yan. Tapos mga 2 hours sarado ulit. Hanggang sa gamitin ko na yan, di ko na yan binubuksan. Sa akin kasi, tinatansya ko lang. Once nga, halimbawa, may 500 heads ako, dinalagyan ko yan ng 350 watts. Depende sa panahon. Pag nakita ko sa gabi na nag-umpukan, dadagdagan ko pa. Gagawin ko 500. Yan na ang pinaka-minimum dapat niya. Pero kung malamig pa rin, dagdagan mo pa yan. Para makita mo na naghiwa-hiwalay na sila. Tapos malakas yung kumain kasi yung sa brooder kasi ng sisiw, init ang kailangan nila para kumain sila tsaka uminom. Pag malamig, kahit 3 araw, matutulog lang yan. Nakahiga lang yan sila. Ang pinagkaiba ng haros pa punta na sa starter, hindi na nila kailangan ng maraming ilaw.
Yung kung may 1,000 ka na alaga, bali 750 watts ang ilaw mo. Pwede mo gawin yan 350 na lang. Wala na pag brewer na pataas. Pero pag bagong lipat sila, para hindi mabago yung klima nila, bibigyan mo pa rin ng ilaw. Para yung kung gusto nila ng init, pupunta sila doon. Paglagpas ng brooding stage, dito na papasok ang growth phase kung saan bibilis ang paglaki ng broiler. Kada 2 oras, automatic papalitan mo yung painom. Kasi mag-iba na ang temperature ng tubig niya. Diyan siya nagkakasipon. Mga 7 days siguro, ganyan ang gagawin mo. Every 2 hours, papasok ka. Linisan mo yung mga painumin, tapos lagay na naman. Yung yung sa akin, kinukumpara ko lang yung feeds niya. Kung hanggang saan maubos yung isang sako ko na 100, doon ako hihinto pag pinaka-brooder. Papasok na ako sa starter. Mga 40 kilos sa 100, nasa 13 days na yan. Kung anuin mo yung araw. Pero ang pinakasagad ng pag-brooder, 17 to 18 days bago ka mag-starter. Yung mga paggawa ko ng pagpainom ng sisiw sa brooder pa lang, pagdating ng sisiw ko, ilalagay ko sila. 2 oras yan bago ko bigyan ng tubig. Pagkabigay ko ng tubig, 2 oras uli bago ko bigyan ng patuka. Mas maganda pag brooder, hindi mo i-unli biton. Tansyahin mo lang yung kaya nila ubusin, kasi mas parang gusto nila yung parang presko ba na palalagay lang. Mas kung kikita mo pag tinambakan mo sila na maliliit pa, parang ilang ano lang, alis na naman. Hindi katulad ng bagong lagay, halos ubusin nila. Ang pagkakaiba kasi, pagdating ng starter hanggang finisher, puro unli na yan hanggang sa madispose na. Siyempre, malaking parte ng success ng broiler farming ay nasa kalidad ng feeds. Nung nagkataon noon, yung supplier ko may bagong tawag nito, produkto. Sabi niya, subukan mo to. Pero sabi ko, ma'am, susubok ako dyan pero kunti lang kasi di ko alam ang balanse sa, kasi ang 45 days may balanse sa feeds tapos sa tawag nito, vitamins. Hindi yan pwede na bigay-bigay ka lang. Pinasubukan sa akin ni ma'am ng 700 heads. Sabi ko, maganda naman resulta. Sabi ni ma'am Terry, sige, yan na ang gagamitin mo na probian. Tapos sabi niya, pwede ka pa manalok dun sa mga kaibigan mo na gumamit. Kasi yung isa, di pwede sa'yo na ikaw ang mag-alok. Ngayon, yan, puro probian ang ginagamit namin. Sa maganda ang probian kaysa sa mga nagdaang ko ginamit na feeds. Una-una, yung last ko, maganda rin. Pero dito sa probian, magkaparehas ang timbang sa katawan. Ang maganda saka ito, walang amoy. Kahit sa gitna mo ng mga kabayan yan mag-alaga, walang amoy yan. Hindi katulad dati, malangaw, yung amoy niya malakas. Ngayon, sabi ko ito maganda pala. Kasi una-una, yan dating nahanap ko yung feeds niya na marami talagang mais. Na yung butil ng mais malalaki. Hindi lang yung maliliit. Yung probian, makita mo, pag ginanon mo, halos 50% yung butil ng mais niya. Tapos malalaki talaga. Kaya yung katawan ng manok, pag maganda ang pagkaalaga mo, bumubuka talaga ng magandang pagbuka. Makita mo dito, yung maganon yan. Pag talaga ma-perfect yung pag-alaga.
nung magsimula ko ng Peruvian, nagtataka sa bayan kung ba't yung sinusuplayan ko. Sabi sa ang galing yung mga manok mo, parang pan-Jollibee na to ah. Sabi naman ang sinusuplayan ko, doon yan kay Atan. Kasi yung sinagad ko ng 45 days, umabot siya ng, ang pinakamababa niya, 2.8 kilo. Kasi noon, nung ibang brand ang ginagamit ko, madalas ako mareklamo. Kasi una-una, ang langaw, pangalawa, malakas ang amoy. Kahit malayo ng kabayan, umaabot pa rin ang amoy. Kaya nung gamit kong itong Peruvian, dyan ako na parang maganda kasi okay na yung mga tao. Kahit gilid ng kalsada lang ako, walang reklamo na, uy, nangangamoy na naman yung manok mo. Dati, mareklamo talaga. Kasi ang langaw, papasok sa mga bahay. Kaya ngayon, puro lang Peruvian ang gagamitin ko. Sa Peruvian Plus, approve yan! Ang layunin natin hindi lang kumita sa negosyo, kundi ang makapag-produce ng healthy broilers o chicken meat sa merkado. Recap tayo mga ka-Feed Pro para makamit ang quality broiler. Tandaan, simulan sa tamang brooding. Sundan ang tamang feeding and health program. Mag-ingat sa biosecurity at mag-obserba araw-araw. Kaya mo rin to basta't may sipag, tiyaga at kaalaman. Maraming salamat sa panonood mga ka-Feed Pro. May tanong ka pa ba? Mag-comment lang sa baba. I-like at i-share din ang video na ito para mas maraming growers pa ang matulungan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, Feed Pro Natural Feed, para updated ka palagi. Hanggang sa susunod, dito lang sa Feed Pro TV.